Hello everyone at welcome back sa ating PHP tutorial video series. And for today's one, itutuloy natin ang ating topic regarding looping and dynamic display using PHP and MySQL. So sa last video, pinag-usapan natin kung paano tayo gagawa ng ating static page. Okay, so diniscuss ko doon kung bakit nga ba natin kailangan gumawa ng static page. Kasi gagamitin natin itong static page na 'to para makagawa tayo ng template kung ano ba yung makikita natin kapag nag-dynamic page na tayo or dynamic display na tayo dito sa ating web page, okay? And then pinag-usapan natin kung paano natin kukunin itong ating navbar at itong ating mga cards na gagamitin for this video series. Now, let us continue discussing this topic. So ngayon, una natin pag-uusapan is kung paano natin gagawing dynamic itong word na username natin. Okay? So kasi ang pinaka-target natin dito is kung sino yung naka-login na user, so dapat yung username niya yung naka-display dito sa ating part ng menu. Okay? So for this one, punta tayo sa ating editor. Okay? Kung maalala ninyo, gumawa tayo ng ating user page. And then, ang gagawin natin is kukunin natin yung session data. Okay? So, kakopy lang natin dito sa ating product. So, make sure lang class na, again, naka-declare yung inyong session start function. And then, kukunin natin yung session data. Kasi kung maalala ninyo, once na makapag-login si user doon sa kanyang account, so kukunin natin yung session method niya na username. Okay? And then, this one is ma-assign dito kay user variable natin. Okay? So, kapag okay na, ang gagawin lang natin is of course, si user is papalit lang natin dito sa ating part na kung saan si username. Okay? So, ang gagawin lang natin is gagawa lang tayo ng ating PHP script, then PHP echo, and then the user variable. Okay, so ang gawin natin, save natin, and balik tayo sa ating pinaka-login page. Okay? So ang gawin natin, mag-login tayo ng isang user. And then, okay, so kung mapapansin ninyo, nasa user page na tayo at nakuha na natin yung data from our session. Okay, so since wala pa tayong direct link papunta sa ating products page, okay, so ang gagawin lang natin is punta tayo sa ating products page. And then, kung mapapansin ninyo, ayan na, napalitan na natin yung ating username. Okay, so ibig sabihin, nakuha na natin yung ating session dito sa ating username. Okay, so now, let's proceed kung paano naman natin ngayon makukuha yung session natin for this one. Okay, or kung paano natin makukuha yung data naman natin ngayon na gagamitin pang pull out sa ating database. So say for example, pag pinlik ko ang laptop, so lahat lang ng laptop ang makikita ko for this page. Okay? And then again, same with the mobile phone. So mobile phone lang ang makikita ko, but nandito pa din tayo sa products page. So hindi tayo gagawa ng iba pang page na separate sa laptop, mobile, and smartwatches and so on. So paano natin gagawin yan? Okay, so unahin natin yung all products. Okay? So once na i-click natin or i-open natin ang products page natin, okay, so ang gagawin lang natin class is of course, kailangan natin makuha yung get method naman natin. Okay, so get method. So para mas simplify natin ang mga bagay, unahin muna natin ang pagkuha ng ating laptops. Okay? So, laptops. So, ang gagawin lang natin dito, class, balik tayo sa ating drop down. And then, kung mapapansin ninyo dito sa ating laptops, okay, so gumawa ako ng isang products PHP. And then, yung pinaka-separator niya, which is yung ating question mark. And then, the get name. Okay, so any name.
So for this one, category natin, so pinaikli ko lang as cat is equal to laptops. Okay? So again, this one is the uh, name na gusto ninyo for your get method or get method equals to laptops. Okay, so mangyayari dito class, kapag sinave natin to, okay, refresh natin. Then pag pinindot natin si laptop, mapapansin ninyo dito sa ating address bar, okay, so nasa products page pa din tayo, but this time around, nadagdagan tayo ng cat is equal to laptops. Okay, so ito yung kukunin natin para sa ating get method. Okay, so from this one, balik tayo dito sa ating data. Then, gawin natin is the get method. Okay? So, for this one, itetest natin muna kung na-trigger ba or kung may value ba yung ating get method. Okay? So, specifically, ito ay si cat. Okay? So, if is set, and then, gagawin natin is the get method. Oops. Get method. And then, yung laman ng ating get method which is yung ating cat. Okay? So, this one. So, any name naman yan class. So, it's up to you kung paano nyo papangalanan. Okay? So, cat. So, ibig sabihin, kapag meron daw, okay? So, this one, magagamit natin yung ating, try natin i-echo. Okay? Then, labas tayo ng function. Okay? So, get. Then, isip tayo ng maganda din. I get the cat method. Okay? So, mag-echo lang muna tayo. And then, else. So, if in case na walang value, okay? So, hindi activated yung ating cat. Okay? So, mag-echo lang din tayo dito. Then, no cat method ang di-display natin. Okay? So, let us see. So, kapag meron, ibig sabihin is nag-echo siya dito. Okay? So, meron tayong cat method. But kung wala, say for example, ibig sabihin wala tayong nakuhang get na may value for the cat. So, magagamit natin to para sa ating data. So, ang gagawin natin, pag nakuha natin, so mag-a-assign tayo ng variable na kukuha doon sa value. Okay? So, again, so or the cat value, bawa. So, again, this one is a variable. Then, kunin natin yung ating get. Then, cat. Okay? Then, try natin kung ano madi-display na cat value as the variable. Okay? So, save natin. And then, okay, so sa ngayon wala pa, but pag bubuksan natin for the laptops, okay, kung mapapansin niyo is nakuha na natin. Okay? So, meron na tayong value ng ating get, which is naka-hold kay variable cat value. Okay, so ngayon, ang gagawin natin is, since okay na, pwede na tayong mag-query. Okay? Para nang sa ganun, lahat lang ng laptops ang madi-display sa particular function na yon or method na yon. So, ang gagawin lang natin is, again, mag-a-assign tayo ng value for this one. So, say for example, get products. Okay? And then, gawa tayo ng MySQLi query natin. Then again, is dalawang parameter natin. The con, which is yung ating database connection.
na nandito sa ating DB Connect. And then, yung ating query. Okay, so select all. So, lahat ng records or fields natin sa ating product. Okay, so kung titignan natin ang ating table, so product. Okay, then filter out natin product where. So, nasan nga ba? Nabibilang. So, category. Okay, where category is equal doon sa value ng nakuha natin, which is si cat value. Okay, so cat value. And then, gagawin natin is if gagawa tayo ng isang conditional statement kasi kailangan natin ma-filter out yung mga specific categories lang na meron tayo. Okay? So, halimbawa, if oops. So, okay, so instead, gagawa na lang tayo ng ating num rows. Okay, so kapag may nakita siyang value na num rows, ibig sabihin, so available yung category na yun sa ating database. Okay, so instead, mag-num rows tayo. So count, di category natin. Okay, so may SQLi num rows. Okay, and then for the get products, then gawa tayo ng if or conditional statement. So again, count category natin. Kapag greater than 0, ibig sabihin existing yung category na yon sa ating database. Gagawin natin is saka lang tayo mag-display or maglo-loop ng ating gagawing display sa ating database. Okay, so else, kung wala, ibig sabihin hindi existing kasi may pagkakataon since pwede kasing possible na mag-type halimbawa ng mga products na wala dito. Okay, pag napansin ng mga user, say for example, gusto nila maghanap ng charger halimbawa. Okay, and then kung mapapansin ninyo, charger. So, obviously, wala naman tayong charger dito sa ating database. Okay, so ang meron lang tayo ay mobile phone, laptop, and smartwatches. Okay, so kung wala, ibig sabihin, wala tayong dapat i-display. Okay, so ang else, kapag ganyan, is ipupunta natin siya sa or i-redirect natin siya sa ating 404 page. So, 404.php. Okay, so let us test this one. So, kapag ginanap niya is charger, so automatically is hindi siya makakapag-login sa ating page. And, of course, okay, so automatic nawala yung kanyang session. Okay, so kung babaguhin natin yan. Okay, then since nakabalik na tayo for this one, so balikan natin ang ating products. Okay, so wala pa tayong category method dito. So again, okay na tayo for the username. So ang gagawin natin kapag okay na, so exit. So by the way, for the 404, pwede pa kayong gumawa ng isa pang 404 na specifically kung nakalagin naman siya is babalik lang for the products. Okay, so not necessarily na kailangan i-log out natin siya sa system. Okay? And then kapag okay na, so meron na tayong or available yung category na yun sa ating database, ibig sabihin, saka lang tayo maglo-loop. Okay, so for this one, ang looping statement na gagamitin natin is the while loop, and then
Let us declare the row variable na mag-handle ng fetch natin. MySQLi, fetch ASOC, kukunin yung array nung ating query. Okay, so get products, which is yung ating MySQLi query. And then, for this one is magde-declare tayo ng variable na gagamitin natin ngayon para ma-pull out lahat ng fields na kailangan natin. Okay, so say for example, gusto kong makuha yung product name. So, product name is equals doon sa variable row para mag-handle ng array na product name, which is, ito yon. So, be mindful again with the casing of your field name. Okay? And of course, another one is the description. Again, so row, then description, and then so for this one, bibilisan lang natin yung ating pagta-type para hindi tayo gumahol sa oras. Okay. Okay, so this one is the stocks. If kinakailangan ba. And then category and image. So, category, and then image. Image. Okay, so now nakuha na natin yung ilan sa mga kinakailangan natin. Okay, so I don't think na kailangan pa natin sa ngayon ng stocks. So, tanggalin muna natin. Hindi pa naman natin kailangan sa ngayon yan para ma-display. Okay. Of course, we have the price. Okay, so kapag okay na class, ang gagawin lang natin is kung mapapansin ninyo dito sa ating page, okay, sa loob ng ating while loop, okay, pansinin muna natin itong ating page, okay, which is this one. Kung mapapansin ninyo, ang proper or ang tamang paraan para makapag-display tayo is, of course, i-echo na lang natin yan pagdating dito sa ating front end. Pero bago tayo mag-echo, of course, kailangan natin malaman kung ano-ano ba yung mga elements na paulit-ulit dito sa ating part kung saan tayo magdi-display ng ating image. Halimbawa, this one, kung wala dito sa ating div, kung mapapansin nyo dito, itong div class call is umulit lang dito. And then, umulit lang sa mga susunod. And then, umulit lang. Okay? Ibig sabihin, ito yung may mga repetitive elements na pwede natin gamitin for looping statement. Okay? So, ang gagawin lang natin, kung ito is paulit-ulit lang at iisa lang halos ang pattern kasi mula sa pag-opening ng tag na div and then may closing tayo dito, same, then mula dito papunta dito. But this one is hindi naman ito paulit-ulit, itong div class row natin. So, ito lang. So, ang gagawin natin ngayon is ikakopy natin to. Okay, mula dito sa kanyang pinaka-end hanggang sa pinaka-start. Okay? So, ikakopy natin to. At yun ang gagamitin natin para sa ating looping. Okay, so dito na tayo papasok ngayon sa ating pinaka-looping. Gagawin natin sa loob ng while class, okay? Tandaan ninyo, sa loob ng while statement na to, okay, this one.
is gagawa tayo ng variable. Okay, so gawin natin na display products. Okay, so any variable name class again will do. Okay, and then kung papansin ninyo, gumamit ako ng concatenation sign. Ibig sabihin kasi, since paulit-ulit to na madi-display, kailangan din na paulit-ulit nating i-display itong particular display products natin. Okay? And then, double quotation, and then, saka natin ipipaste ngayon. Kung mapapansin ninyo, okay, mula dito sa portion na to, ang dami nating mga double quotation. Okay? Kasi kapag niran natin to, definitely magkaka-error tayo. So, para maiwasan natin yon, ang gagawin lang natin is lahat ng double quotation na to na nasa loob, okay, ng pinaka-double quotation natin is papalitan natin. Okay, so para mabilis tayo makapagpalit. Okay, so gawin lang natin is mag-replace. Okay, then replace ng single quotation. Then, ingat-ingat lang tayo. So, replace lang natin. So, replace. Okay, so, instead, manual na lang natin. Okay. So, single, single, single. Okay. So, palitan lahat ng double quotation para iwas tayo sa error ng ating program. Okay? So, ginagawa natin to kasi nasa loob tayo ng ating PHP code. Okay, and then kapag okay na, so like this one, ang gagawin naman natin ngayon is papalitan na natin yung ilang value na meron na tayo dito ngayon sa ating database. Okay, so halimbawa, this one is yung image. Okay. So, image, kung papansin ninyo, iba-iba yung mga image file natin. So, we have, tingnan natin. So, we have JPEG, PNG. Okay, so since hindi pa natin napapalitan, for the meantime, ang gagawin natin is, manually, papalitan muna natin sa ating database. Okay? So, for this one, so, ang mga laptops, ang napapalitan ko pa lang ngayon. So, PNG. So, lahat ng laptops muna papalitan natin. Okay. .png. And then the rest ay lalagyan muna natin ng .jpeg. Okay? So, para nang sa ganun is consistent tayo sa ating naming sa ating database. Okay? JPEG. And then, the other one, the JPEG. JPEG. Okay. .jpeg. So, lahat will be .jpeg. Okay? So, kapag okay na, so, gagawin natin ngayon is this one, papalitan na natin to ngayon ng panibagong variable or papalitan na natin ng ating variable. So, since ang images is same lang yan all throughout, so, gagawin lang natin is, again, concatenate. So, para makapag-concatenate tayo, double quotation, tapos sa pagitan nun is yung dalawang period. And then,
Papalitan natin siya ng image. Okay, which is ito siya. Okay, yung ating image name sa ating database. And then for the alt, so pwede natin yan palitan din. Oops. Okay. As yung ating product name. Okay. And then for the card title, so again, copy na lang natin to. This will be the product name. Okay. And then for this one, the price. Okay. Gagawin natin the 10,000. Papalitan natin to as ang naka-declare dito sa atin is price. Okay. And then for this part, this one is yung ating pinaka description. Okay. So, paste ko lang and then description. Okay. And then, since okay na tayo for this one, ang gagawin natin is, since ito ay gagamitin natin para mag-display sa ating pinaka front end, kailangan muna natin itong i-declare as a string. Okay? Kasi, since gagamitin natin to as a string, so kailangan may initial value muna siya. Okay? So, for this particular one, so display products is equals to string. Okay? Nang sa ganun is hindi tayo magka-error sa ating pag-echo. So, pagdating natin dito ngayon sa ating pinaka baba, okay, sa ating container, so tatanggalin natin ngayon lahat nung may column MB4 pababa. Okay, so lahat. Okay, so sa isahin natin tanggalin para di tayo mabigla. Okay. So, ingat-ingat lang sa pagtanggal dahil baka masobrahan kayo sa div na tatanggalin, magka-error yung code ninyo. Okay. Sige, isa-isa natin tanggalin. This one also. And this one also. Okay, kung mapapansin ninyo, halos tinanggal na natin lahat. Okay, ngayon ang gagawin natin is gagawa tayo ng ating PHP script. Okay? At i-echo natin yung display products. Okay, so ibig sabihin ng i-echo natin is itong looping statement natin. Okay, itong pinaka-output natin. So, let us try to run this one. And then, okay, so wala pa tayo nakukuhang cat method for this particular. But pag click natin ng laptop, okay, so mukhang may problem pa tayo. Okay, so products where category is equal to laptops. This one is laptop. Okay, so palitan natin. So dito sa ating this one, so laptop. Okay, so dapat same. Kung ano yung value mo dito sa cat will be the same for this one, laptop. So, sorry for this. Ang gawin natin, refresh natin. Okay, then, balik tayo sa laptop. Oops. Cat is equal to laptop. Try natin ulit. Manual. PHP. And then, try natin.
Cat is laptop. Mhm. Cat is equal to laptop. Okay, so may problem lang tayo for this one. So, Acer Nitro 5. Acer Nitro 5. Okay, so kailangan dot JPEG pa siya dito. So, okay, so palitan natin. Then, let us refresh. Okay, so hindi pa natin nasama to sa pag-edit natin ng ating ah, image. Okay, kaya itong ganito mangyayari class kapag hindi kayo nakapag-edit ng consistent size ng inyong image. Unlike for this one, kung mapapansin ninyo, halos pantay sila all throughout. Okay? Then, so let us fix muna yung okay, so hindi pa. So, anyway class, so babalikan ko yung for this one. So, aayusin ko lang yung ating ah, dito sa ating pinaka-menu bar. Okay, so I'm going to check kung ano ba ang nangyari dito at hindi natin ma-directs dito sa ating pinaka-get. Okay, so stay tuned. So see you on the next video.